Bago po tayo magsimulang umawit, may babasahin po muna ako isang verse sa Mga Awit 28 verse 7. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Ayan. Talagang si Jesus lang ang ating kalakasan. Amen. Sa Kanya lang tayo buong magtitiwala. Ayan. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Nagagalak ang aking puso pagkapiling ka, O Diyos, o kay saya ng bawat araw. Pagkasama ka, Jesus, ikaw lamang ang kasiyahan, ikaw lamang ang kagalakan. Sa puso ko, Jesus, ikaw lamang. Nagagalak ang aking puso pagkapiling ka, O Diyos, o kay saya ng bawat araw. Pagkasama ka, Jesus, ikaw lamang ang kasiyahan, ikaw lamang ang kagalakan. Sa puso ko, Jesus, ikaw lamang. At sa habang panahon, hindi mangangamba. O Diyos, sa'yo ako'y magtitiwala. Walang makakahadlang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. Nagagalak ang aking puso pagkapiling ka, O Diyos, o kay saya ng bawat araw. Pagkasama ka, Jesus, ikaw lamang ang kasiyahan, ikaw lamang ang kagalakan. Sa puso ko, Jesus, ikaw lamang. at sa habang panahon, hindi mangangamba. O Diyos, sa'yo ako'y nagtitiwala. Walang makakahadlang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. at sa habang panahon, hindi mangangamba. O Diyos, sa'yo ako'y nagtitiwala. Walang makakahadlang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. ikaw lamang. Ikaw lamang. Yes, Lord, tanging ikaw lamang. Ikaw lamang. Aming pupurihin. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Hallelujah, Lord. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong
mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Palakpak po natin ating mga kamay sa Panginoon. Luwalhati at papuri. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. 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 Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, ako sa'yo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, 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 sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah! hallelujah, hallelujah, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ngayong araw na ito, ilapit natin ating mga puso sa Panginoon. Yes, Lord. Kausapin natin siya. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap
harap ng banal mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa, siya sa atin, O Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Andito po kami ngayon sa inyong harapan. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking. Minsan pa lumalapit kami. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa lumalapit. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko. Nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Malapit kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapatawaran, O Diyos. Yes, Lord.
Ang puso ko'y dumudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliika, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko, ang puso ko'y dumudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliika, at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliika, at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos,
Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po tayo manalangin. Panginoong Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Dinala mo po, Panginoon, ang bawat isa sa lugar na to, Panginoon, na safe, Lord God, upang sumamba sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ang lahat ng gawain namin ngayon, Panginoon, mula sa umaga at sa hapon, Panginoon. Pagpalain mo to, Lord God, at naway, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ang bawat awitin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ang aming maririnig na salita mo, Panginoon, na dadalhin Pastor Eve, Lord God. Panginoon, kayo po ang manguna, Panginoon, sa aming mga gawain pa, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, magsitayo po tayo lahat. Batiin po natin ang isa't isa. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Dako po tayo sa announcement. First of all, siguro maganda, bigyan mo natin ng palakpak ang Panginoon. Yun. Amen. Ang gawain po natin tuwing linggo ay nagsisimula po ng alas 9 ng umaga. And then meron po tayong prayer meeting. Online po, midweek. Pero meron din pong face-to-face dito po sa church tuwing Martes po. 7:30 po. Ninanayahan po namin kayo na yung mga lalapit dito sa church na makig-join po dito sa prayer na to. Napaka-importante po nito sa atin. Sa ating church na tayo nagkaroon ng panalangin sa bawat isa, magkaroon tayo ng palakasan sa bawat isa. And then, Sunday school po sa kids, pinamumunahan po ng ating kapatid na si Sister Crisel. Tuwing 10 a.m. po yun. And then, Saturday po, outreach ministry sa Rosarito po. Kisimula po ng 5 p.m. At may kasama po siyang Associated Bible Study, Sabado rin po. Nauuna po yung pastor, no? 12 p.m.
And then outreach fellowship na rin sa 13, Martyrs po sa Cavite. Second Sunday po, 3 p.m. Kailan po ito, Pastor? Kayo na po magbanggit ng exact date. Ito po, ito sa gawain natin sa outreach fellowship. Second Sunday po ng... kayo po. Opo. Si Pastor po, every Sunday na doon po siya. And then, yung iba pong mga detalye ng mga announcement, si Pastor na po magbabanggit. At meron po tayong mamaya, yung Women's Fellowship, after worship service po, 1 p.m. po. At ito yung pangungunahan ng ating kapatid, wala nang iba, kundi si Sister Doris. Palapakan natin, Panginoon. Inananyahan po namin lahat ng mga women's na matindi dito sa gawain nito. Napaka-importante po nito. Kayo ay mabibigyan ng mga hindi lang spiritual, kundi yung kung paano yung relationship nyo bilang women sa bawat isa. Maraming salamat po. Dako po tayo sa ating yung ating Christmas celebration. December 17 po na po siya, hindi na po siya December 24. At 9 a.m. onwards po. Agahan niyo po para makaupo kayo dahil malamang marami na naman. Jump back tayo niyan pag sa 17. Wala na po, Pastor, na ibang announcement. And then, dako po tayo sa kung may special number po bang music team sa Tyson Offering? Wala. Dako po tayo sa Tyson Offering. Ito yung pangunahan na itong ating kapatid na si special number yung mga boys. Led by Brother Berhel. Palapakan natin, Panginoon. Meron ba? Hindi nga meron. Walang na-prepare. Yun na lang. Kahit yung thank you, Lord, doon mo uwiin. Thank you, Lord. Ano? Kasa? Ayan na. Yeah! Palapakan natin, Panginoon. Kabisado mo yung lyrics. Bibigyan po kayo ng special number ng mga boys. Ako, kala wala tayo. Gusto na kanta si Pastor. Wala tayo vocalist. Tinatawagan yung mga boys na umakyat sa stage. Kakanta po tayo. Wala na lang. Chat na lang. Wala nang drums. Wala nang drums. Hirap naman. Okay lang yun. Give thanks na lang. Give thanks na lang para walang drums. Kahit walang drums. Lyrics. Meron na. Okay. Mga boys, punta kayo dito, kay Mahiya. Ayan na, mga kalalaki.
Ha? Kanta mo na. Asal na. Hawakan niyo yung mic. Yamaro. Ano yun? Mic check, 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 check. Check. Sabi yung mga wireless. Check, check. Ano ba? Arian na lang. Give thanks na lang. Para walang drums. Ano ba to? Biyay ka nga. Give thanks, Pastor. Give thanks. Give thanks na lang. Para walang ano. Hello. 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 Me. Hello. Ready. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Praise God. Hello. Pag-pray po natin yung mga kaloob natin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito na pinagtipon-tipon nyo kami Lord upang mag-aral ng iyong salita. Dalangin namin Lord yung aming mga kaloob Lord sa umagang ito. Gamitin mo po Panginoon sa ikalalago Panginoon ng iyong bahay-sambahan. I-bless mo rin Lord yung mga taong patuloy Lord tapat na nagbibigay sa inyo Lord. Wala man sila dito Panginoon sa
umagang ito, Lord, ikaw lang po, Lord, ang nakakaalam, Lord, ng kanilang mga pangangailangan. Ganon din, Lord, nagtitiwala kami, Lord, at umaasa na sa bawat pagbibigay namin, Lord, ang katawang spiritual namin, Lord, ang magbe-benefits nito, Lord. Ganon din, Lord, ibabalik mo sa amin ito, Lord, siksik, liglig at tumapaw. Muli, Lord, ikaw po ang nakakaalam, Lord, ng aming mga pangangailangan. Ikaw na po, Lord, ang bahala. At ikaw po sana, Lord, ang maitaas at maluwalhati sa buong araw na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Dakot man po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At hindi pa pangunahan ng ating kapatid. Ha? Magtayo po tayong lahat. Makibukas po kayo sa Genesis chapter 2 verse 15 to 18. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Puri na Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Hello? Manalangin po tayo. Aming Diyos sa langit, salamat po sa oras na ito na kami makapakinig ng iyong mga salita. Ang iyong Holy Spirit po ang aming maging tagapagturo sa mga katotohanan, papayag mo sa amin at maipamuhay po namin ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. So, tutuloy po natin yung pinag-aaralan po nating serye tungkol po sa kalagayan ng tao, particular po ni Adan, ang ating espiritu, kaluluwa, at katawan. At paano po ito nilikha, at paano po ito bumaksak sa kasalanan, ano po ang epekto nito, at paano po ito ililigtas ng Diyos. At ito po yung ating serye na itutuloy po natin. Paano ililigtas ng Diyos ang lahi ni Adan sa magitan ng isa pang Adan. Ay, sandali. Paano ililigtas ng Diyos? Sandali. Mali. Dali lang po. Iba yung outline ko yata. Mali. Okay, yan na lang. Paano ililigtas ng Diyos ang sangkatauhan sa pagkakasala ni Adan? Dali lang po Genesis chapter 2, 15 to 18. Tama. Sandali lang po Ba't iba yung aking outline dito?
Iba yung aking hindi ko na kopya. Diyan na lang po natin titignan. Sige po, baba po natin. Genesis 2:15 to 18. Ulitin po natin, no? Kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Verse 16, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Okay, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Okay, dali lang po sandali. 18, at sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Purihin ang ating Panginoon. Okay, saglit lang po Okay, baka ito na yon. May kasunod ba yan? Okay. Okay, para maunawaan po natin kung paano iniligtas o ililigtas ng Diyos ang tao sa kasalanan at kamatayan, ay kailangan maunawaan muna natin kung paano naging makasalanan ng tao at nagkaroon ng kamatayan. So, napakahalaga po mga kapatid na maunawaan po natin paano po ba naging makasalanan ng tao at bakit kailangan iligtas tayo ng Diyos. Ano po ba ang nangyari? Kailangan po maging malinaw po ito dahil po sa marami pong mga tao, iba yung kanilang paniniwala kung paano po tayo naging makasalanan at kung paano ang tao nagkaroon po ng kasalanan at kamatayan. Kaya babalikan po natin yung Genesis chapter 2, verse 16 and 17 at paano po tayo ililigtas ng Diyos. Okay, Genesis chapter 2, verse 16. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Ngayon, tandaan po natin mga kapatid, ng panahon po nung simula, in the beginning, sa panahon po ni Adan, bago po magkasala si Adan, ay pinagkalooban po siya ng kautusan. At ilan po yung kautusan na ibinigay po sa kanya, mga kapatid? Ito po ay iisa lamang. Wala pa po tayong tinatawag na 10 utos. So itong utos na ito ay napakasimple. Ang sabi lang ng Panginoon ay malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy. Maging doon sa punong kahoy ng buhay. Pero sabi ng ating Diyos kay Adan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Ngayon, nakasalalay po sa talatang ito, mga kapatid, ang ating kinabukasan. Nung panahon pa ni Adan, dahil wala pa po tayo. Ang sangkatauhan ay nasa binhi pa po ni Adan. At ang buhay po ni Adan, na pag-aralan na po natin nakaraan, ay napakaganda ng kanyang buhay. Lahat po ay fully furnished.
Nakaranas na po ba kayo ng titirhan na lang ay fully furnished na? Tapos hindi kayo nagpagawa? At patitirahin po kayo doon ng libre? At may pagkain na po sa ref, hindi mawawala, lagi pong may supply. At aariin yung parang sa inyo na yun po yung lugar. At very comfortable. At meron po bang nakaranas nito na gayon? Wala po, no? Siguro kung meron man ay paghihirapan talaga natin. O kaya naman ay iniregalo sa atin ng isang nagmamahal sa atin. So, nung panahon yon ay napakaganda. Fully furnished na ang Eden at lahat ay sagana sa buhay po ni Adan. At nag-iisa lang po siya nung panahon na to. Subalit, meron pong isang utos sa kanya. Sabi ng ating Panginoon, subalit, mula sa punong kain ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Ano ngayon pag kumain si Adan? Ang sabi ng ating Diyos sa kanya, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. So marami pong controversial dito. Balik mo sa taas. Oo. Ayan. Marami pong controversial dito, mga kapatid. At naalala ko si dating Presidente Duterte ay inano niya to, tinligsa niya to, no? So, bakit ang Diyos magbibigay ng utos na ikamamatay ni Adan? Kung talagang mahal niya ang tao, bakit naglagay siya ng utos? Mga kapatid, itong puno ng pagkakilala, punong kain ng pagkakilala ng buti at masama, nag-iisa lang po ito. At sabi po ng Diyos, lahat pwede mong kainin, maliban lang sa puno na ito. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit sinabi ng Diyos yun? Maliban lang sa puno na ito. Ang Panginoon nating Diyos, very generous. Ang Eden ay nilikha na ng Diyos, tsaka nilagay niya ang tao sa Eden upang pangalagaan. Ito po ay hardin ng Diyos. At pinagkatiwala po ito sa tao. Kaya nga, ariin mong parang sa iyo. Pero hindi yan sa iyo. Sa Diyos yan. Ikaw lang ang tagapamahala. Ikaw ang mamamahala dyan. So, parang aariin mong parang sa iyo. So, you have the rights. Binigyan siya ng rights si Adan na mamuhay sa Eden at mamuhay ng masagana. Meron siyang karapatan sa lahat ng bungang kahoy at siya po ang mamamahala. So iba po yung right sa owner, pero hindi po siya ang owner. Hindi naman po siya ang creator, hindi po siya ang gumawa nun. Ang hardin po ay ng Eden ay sa Diyos po yan. Maliwanag po. Ngayon, bakit po ang Diyos naglagay ng utos na sa lahat ng punong kahoy, may isang hindi siya pwedeng galawin? Alam niyo po ba kung bakit? Ngayon, ang ating dating Presidente Duterte ay masasabi ko po siya ay may katalinuhan din po siya. Kaya lang, pagdating po sa logic ng salita ng Diyos, ay wala na po siya. Hindi na po niya naintindihan. Ang filosofiya na po niya ay sanlibutan. Ngayon, bilang may-ari, kung ako po yung may-ari at patitiran kita sa isang ano bang maganda? Farm. Ano ba? Farm, ano? At nandun yung magandang bahay, kompleto lahat. Patitirahin kita ron. Sabihin ko, lahat yan, ariin mong parang sa'yo. Yung bahay, fully furnished na yan, may sasakyan ka pa dyan, ikaw yung asintero, parang gano'n. Ano? Doon sa farm na yan, mga hayop lahat. Sagana ka sa pagkain. Kaya lang, diyan sa bahay na yan, akin yan, merong isang kwarto dyan na wag mong gagalawin. Lahat pwede mong tulugan, may bisita ka, pero yung isang kwarto na yan ay wag mong gagalawin. Ngayon, kailangan ko bang magpaliwanag sa kanya kung bakit? Kailangan ko ba magpaliwanag sa kanya? Bakit di ko kayang, bakit di ko pwedeng, pasukin yon? Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Kailangan ko lang sabihan siya, wag mong gagalawin.
Obviously naman, may karapatan ako doon sa kwarto na yan dahil akin naman lahat yan. Binigyan ko lang ikaw ng karapatan na gamitin. So, ibig sabihin, yung utos ko na yung kwarto na nag-iisa na yan ay huwag mong papasukin, yan ay nagpapakita na ako ang may-ari. So, sinasabi ko sa iyo, may limitasyon ka dyan dahil yan ay huwag mong papasukin, yung kwarto na yan, nakalak yan, dahil yan ang nagpapakita na ako ang may-ari niyan at ikaw ay binigyan ko lang ng karapatan na gamitin yan. Naintindihan po ninyo. So, yung punong kain ng pagkakilala ng mabuti at masama ay nilagay ng Diyos yan para ipakita kay Adan na ang Diyos ang may-ari. Na si Adan ay binigyan lang niya ng authority, kapangyarihan na mamahala at gamitin yung nilikha ng Diyos at pamahalaanan. Pero ang authority ay ang ownership ay nasa Diyos. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, halimbawa, ako ang may-ari. So, paano mo malalaman na rights lang pala, hindi ikaw ang owner? So, meron akong pinagbabawal sa iyo. Kailangan sundin mo yun. Bakit? Ako ang may-ari. Naintindihan niyo po. So, yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay nagpapakita na ang Diyos ang may-ari. Siya pa rin ang may-ari. At yung isa na yan ay hindi kawalan kay Adan. Kagaya po yung mansyon na pinatira ko yung tao na yon, hindi sa kanya kawalan dahil napakaraming kwarto. Para ganyang galawin. Ngayon, bilang may-ari, magbibigay ako ng consequence. Di ba? Ngayon, lahat yan, pwede mong buksan, gamitin yung mga kwarto, maliban lang yan. Ngayon, pag sinuway mo ko, ibig sabihin yan, hindi mo kinikilala ako bilang may-ari. At wala kang respeto sa akin. Pag nagkaganon, pinasok mo yung kwarto na pinagbabawal ko, para alam mo na napakadelikado pag sinuway mo ko, ibig sabihin yan, sinisira mo yung usapan natin, at ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para mawalan ka ng karapatan sa aking bahay. So pag ginawa mo yan, mawawalan ka ng karapatan sa aking bahay, palalayasin kita. Naintindihan po ninyo. So may consequence yung may-ari. Ako magbibigay siyempre ng consequence. Pag ginawa mo yan, ito mangyayari sa iyo. So wala namang, hindi namang kawalan sa iyo yan. Marami namang kwarto. Di ba? Hindi namang kawalan kay Adan na, ano naman kung di niya kainin niya sa Diyos yun eh. Siya ang may-ari nito. Yun ang ibig sabihin po niyan. Ngayon, pag hindi mo naintindihan to, sasabihin mo sa ang Diyos naman, hindi pa kinumpleto. Dapat hindi na lang siya naglagay ng ipagbabawal niya. Diba? Pag hindi siya naglagay ng ipagbabawal niya, ibig sabihin nun, binibigay niya na yung ownership kay Adan. O ikaw na may-ari niyan lahat, walang restriction. Tama ba? Kasi ikaw na may-ari may restriction akong binigay sa iyo, hindi ikaw may-ari. May rights ka lang gamitin galing sa akin. May karapatan ka lang, pero hindi ikaw ang may-ari. So, kagaya po ng nilikha ng Diyos, si Adan ay binigyan ng karapatan, gamitin at pamahalaanan nito, magkaroon ng dominyo o paghahari, subalit ang Diyos ang may-ari. At itong puno na ito na nag-iisa, ito ay simbolo kay Adan na rights lang ang binigay sa kanya, ang may-ari nito ang Diyos. Kaya hanggat hindi ko ginagalaw yung puno ng pagkakilala ng buti at masama, kinikilala ko ang Diyos, ang may-ari, hindi lamang ng Eden, ng sanlilika, kundi ang Diyos ang may-ari ng aking buhay. Siya ang lumikha sa akin. Naintindihan niyo po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ngayon, pag sinuway ni Adan, anong sabi ng Diyos? Pag kinain mo yan, sa araw ding yon, na ikaw ay kumain niyan, ikaw ay, mamamatay.
Ngayon mga kapatid, kanino iniutos ang wag pagkain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na may kalakip na kaparusahang kamatayan? Agad. Ayan, masasagot niya yan, di ba? Kanino iniutos ang wag pagkain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na may kalakip na kaparusang kamatayan agad? Kanino? Okay. Option ha. Option A, kay Eva. Option B, sa mga hayop. Option C, sa mga anak ni Adan at ni Eva. Option D, kung sino ang kumain, basta walang kakain. Kung sino ang kumain, violated na. O option E, kay Adan lang. Ha? Kanino? Kay Adan. Dahil nung inutos ito ng Diyos, si Adan lang ang kausap. Tama? Wala pa si Eva. Kaya nga yung verse 18, sabi ng hindi maganda na mag-isa ang tao. Lalalangin natin siya ng kanyang partner. Okay. So, kanino nakasalalay yung utos? Yung pagsunod ng utos? Kay Adan. Kay Adan lang. Okay. Kaya pag sinuway niya yon ni Adan, patay siya agad. Genesis 3, verse 6 to 7. Patunayan natin, tingnan natin kung kay Adan nga. Genesis 3, verse 6 to 7. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakakalugod sa paningin, ito po yung nakumbinsi na siya ng dyablo, na nag-anyong ahas. Alam niyo po ba yung ahas ay woman's best friend nung araw? Yung sinaunang ahas, hindi po yung itsurang ahas ngayon. Ha? Nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. Okay? Kinain. Ano po kasunod nun? At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Verse 7. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Okay, tandaan po niyan, binasa natin ha. May tanong po ako. Pag-isipan nyo lang po yung tanong na to. Kailan nagkaroon ng epekto ang pagkain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng Diyos na kainin? Kailan nagkaroon ng epekto ng kamatayan? Kailan po nagkaroon ng epekto? Kasi sabi ng Diyos, sa araw na kainin mo yan, ikaw ay mamatay. Okay. Kailan po nagkaroon ng epekto at kanino? Okay. Dalawa lang naman yung option eh. Sino ba yung kumain? Si Eva, ang babae, at si Adan, ang lalaki. Ngayon, tanong, kailan nagkaroon ng epekto sa tao? Kailan nagkaroon ng epekto? Yung sinabi ng Diyos, sa araw na kainin mo yun, kayo mamamatay. Kailan nagkaroon ng epekto? Okay. Letter A, nung kumain si Eva, nagkaroon na ng epekto. Nung kumain si Eva, ay, hubad ako. Ay. Ganun ba? O nung kumain si Adan, sabay silang nagulat na hubad pala sila. Letter A, hindi. By natin. Letter A, Adan. Letter B, babae. Kailan nagka-epekto? Nung kumain ng babae o nung kumain si Adan? Nung kumain si Eva, walang epekto. Okay pa siya, di ba? Nagpo-post pa siya eh. Kain tayo. Posing-posing pa siya, ha? Hubad ha? Walang mali siya pa. Pero nung inalok niya si Adan, at nung si Adan ang kumain, nagkaroon na sila, sabay silang nagkaroon ng
Ayan, no? At parehong nabuksan ng kanilang mata. Kailan? Nang kumain si Adan. Ha? Bakit? Ba't walang epekto kay Dahil alam nyo na, dahil kay Adan, ibinigay yung utos. Sa kanya ipinagkatiwala. Hindi kay Eva, kay Adan. Genesis 3:8-12, narinig nila, okay, patunayan natin na si Adan ang may responsibilidad. Kaya si Adan ang kakain. Si Adan ang susuway, hindi si Eva, hindi yung ahas, hindi mga hayop. Ha? O kahit na sino. Halimbawa, si Adan, si Eva, may anak na sila. Naglalaro yung anak nila, nakita yung maliit pa, pinitas, o kaya may nahulog, kinain, patay na sila. Hindi rin. Diba? Walang epekto pa rin dun sa anak nila. Kung may anak na sila na kumain. At, ito kahit na wala pa silang anak, tayo, wala. Galing tayo kay Adan, diba? May anak sila, si Cain, si Abel, si Seth, at marami pa silang anak na lalaki at babae. Hindi na pinangalanan kasi ang pinangalanan lang yung merong kaugnayan sa mga pangyayari sa istorya. Hindi naman kumain yun, di ba? Silang dalawa lang, pero naapektuhan yung mga anak nila. Hindi naman kumain. Dahil hindi naman sa kanila inutos. Hindi naman inutos sa ibon, huwag niyong kainin yan, mamatay si Adan. Hindi naman inutos sa mga anak. O yung mga anak niyo, pag kinain yan, mamatay ka. Kaya para sa lahat yan, hindi. So yung utos po na ito, para lang kay Adan. Yan. Alam niyo na kung bakit binigay ng Diyos yun, Yung, bakit meron siya pinagbawal? Bakit sana all na lang? Bakit may isa pa na pinagbawal? Sana all na libre lahat kainin. Alam niyo na kung bakit ginawa ng Diyos yun. Para ipakita kay Adan, siya ang owner. Si Adan ang caretaker o rights. Binigyan lang siya ng rights. Hindi siya ang owner. Okay, tingnan natin sa pananaw ng Diyos kung sino talaga ang may sala. Okay, Genesis 3:8-12. Sino yung sisisihin ng Diyos dito? Genesis 3:8-12. Narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan. Sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoon Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Ayan. Verse 11. At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin?" Verse 12. At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mo sa aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain." Kita niyo si Adan, Sinisi pa yung asawa. Kaya tayong mga husband, madalas natin gawin siguro, sisihin. Ikaw kasi, yung asawa na. Di ba nangyayari yun? Kahit mali natin, responsibility. So, ang mali natin, nakinig tayo sa asawa natin, pumalpak. Diba? Kasi natin, ikaw kasi nagsabi, ba't mo sinunod? Ikaw ang lalaki, ikaw nagdidesisyon Diba? So, dapat yung responsibilidad sa family, lalaki po. Kahit po, sabihin natin, sinunod natin yung asawa natin, akala natin, okay yung suggestion, sinunod natin, nagkamali pala, sisisihin mo ngayon yung asawa mo. Hindi, wag mo sisihin. Yun ay bunga na lang ng kasalanan. Kaya in a way, babalik sa Diyos yun. Parang sabi niya, ikaw kasi Lord, binigyan mo ako ng asawa, ayan tuloy. Kasala ako. Anong kinalaman ng asawa? Di ba hindi ko naman sa asawa mo inutos yan sa iyo? Okay, ang tanong, ayan. Sino ang pinananagot
O, sino ang pinanagot ng Diyos na kumain ng bunga ng punong kahoy na inutos niya na huwag kainin? At bakit? Kanino niya pinanagot? Letter A, kay Adan. Letter B, sa babae. At letter C, sa ahas. Sino ang pinanagot ng Diyos? Sino ang hinanap niya? Sino ang tinanong niya? Kinain mo ba? Si Adan. So ang Diyos, actually, wala siyang pakialam doon sa ahas. Wala siyang pakialam kay Eva. Ang pakialam ng Diyos, kanino? Kay Adan. Hindi naman niya inutusan si Eva, wag mong kainin. Hindi naman niya inutusan yung mga hayop, wag niyong kainin. Sino inutusan? Si Adan. Sino ang mamatay pag kinain mo yon? Si Adan. Hindi si Eva. Hindi yung ahas. Kaya, sino tanong ng Diyos? Sino nagsabi sa iyo, hubad ka? Kinain mo ba? Hindi niya sinabi, kinain ba ng asawa mo? Tapos inalok ka? Kinain ba? Inalok ka? Hindi. Sino yung nagsabi na inalok? Si Adan na lang yun. Kasi yung babae, hindi ko tinatanong kung sino ang nagbigay sa inya. Ang tinatanong lang Diyos, simple sagutin mo, kinain mo ba yung pinagbabawal ko? Kita nyo, kita nyo, human nature na, di ba? Nagkaroon na ng makasalanang, So, imbis na sabihin mo yon, yung pagkakamali mo, tuturo ka ng iba. Ito kasi, ito, ganon. Samantalang di naman sinasabi kung sino ba nagtulak sa yung gawin yan. Hindi. Ang sinasabi, sinuway mo ba yung inutos ko? Kinain mo yung pinagbabawal ko? Yung babae na, di mo, hindi niya masagot na, kinain ko po. Sorry po. Naghahanap siya ng sisisihin. Diba? So, kung ano man ang dahilan bakit niya kinain, ang punot dulo, sinuway niya yung inutos ng Diyos. Sabi ng Diyos, wag mong kainin. Ngayon, kung bakit mo kinain yan, bahala ka na. Anong dahilan mo? Dahilan ni Adan, inalok siya ng asawa niya. Ba't mo pinakinggan? Di ba inutos kayo, huwag mong kainin? Ba't mo kinain? Obligado ka bang sundin yung asawa mo? Nasundin yung mali. Kung tama, okay lang. Alam mo nang mali, ginawa mo pa. Ibig sabihin, choice yun ni Adan. Naintindihan niyo po? Hindi siya pinwersa ni Eva. Hindi naman sinabi ni Eva, sige, outside di kulambo ka mamaya. Pag hindi mo kinain to. Diba? Hindi siya pinilit. Simple-simple lang, kain ka. Kumain na ako Masarap naman kain ka. Ay, okay. Ganun lang kasimple. Kaya ang sabi ng Diyos, pinakinggan mo ang asawa mo. Yun lang ang punot dulo. Hindi mo ako sinunod. Ang sinunod mo, yung asawa mo. Yun lang yon. Ang sinisisi pa ni Adan, ikaw, yung binigay mo kasi, ang sinisisi pa niya ang Diyos. Kung hindi mo ako binigyan nun Ako pa may kasalanan. Ang Diyos pa may kasalanan. Kita nyo ang Kaya ang human nature, yung lahat ng nangyayari sa atin na masama, punot dulo, sisihin natin ang Diyos. Diba? Ang Diyos kasi kung Diyos siya, dapat di nangyari yan. Diba? Babalik natin sa Diyos yun Yun si Adan, binabalik niya sa Diyos. Kung di mo binigay yan, di mangyayari. Parang ganon. Yan po ang human nature. Ayaw niyang managot na simpleng sasabihin niya, nagkamali ako, ginusto ko kasi. Yun lang Bakit mo kinain? Ginusto ko Ganun lang, di ba? Bakit mo pinatay? Kasi inaway ako na dilim isip ko. Di ba? Simple lang sagot Ba't mo pinatay? Gusto ko Gusto kong patayin. Nainis ako Patayin ko. Bakit mo ninakaw? Gusto ko Ba't mo kinuha hindi sa'yo? Gusto ko. Ganun lang ko yun. Choice ko yun Ngayon, anong dahilan ba't ginusto mo? Bahala ka na sa buhay mo doon. Di ba? Basta, choice mo yun. Si Adan, kahit anong dahilan niya, walang pakialam ang Diyos doon, choice mo kasi yan. Ginusto mo Hinain mo, sinuway mo. Tapos, ang istorya, patay ka. Diba? Ngayon, kung gayon, si Adan,
ang punot dulo, sino ang dahilan kung paano nagkasala at nagkaroon ng kamatayan ng sangkatauhan? So ba tayo nadamay? Sino ang dahilan talaga? Bakit tayo naging makasalanan ng sanlibutan? Sabi ng Biblia, Romans 5:12-14, kaya't kung paano, dapat naintindihan po ng tao ito, no? Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, siyempre, may pagsuway, may parusa. Magkaruktong na yon. Magkasabay lang po yon. Sa araw na kainin mo yan, ikaw ay mamatay, di ba? O, nung pagsuway ni Adan, namatay na siya. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, paano nagkasala ang lahat ng tao? Sa magitan ni Adan. So, ganito pala. Nung nagkasala si Adan, lahat na tayo nagkasala. Dahil sa magitan niya, nagkasala tayo. So, yung pagkakasala ni Adan, kaya nung kumain si Adan, ano nangyari kay Eva? Namulat, di ba? Palagay nyo ba si Eva, nung namulat siya na hubad siya, dahil sa kinain niya? Hindi, ano? Dahil kinain niya, namulat siya. Hindi po. Si Eva, kahit na hindi siya kumain, si Adan lang ang kumain, mamumulat pa rin siya. Bakit? Ha? Halimbawa, si Adan, namamasyal. Ba't kaya pinagbabawal ng Diyos to? Kainin ko kaya? Testingin ko kaya? Nung kinain niya, tapos si Eva nandun, nung kinain ni Adan, nakita niya, ay hubad ako, si Eva. Oh, ba't nagtatakip ka? Ganun ba? Hindi mo, nakikita hubad ka, hindi naman ako, hubad? Hindi naman ako nahiya. Di ba? Ganun ba? Hindi po. Nung kumain si Adan, whether or not si Eva kumagat o hindi, mahihiya na siya. Bakit po nagkaganon? Alam nyo na, dahil si Eva ay galing kay Adan. Tayo, hindi pa tayo pinapanganak, dahil kumagat si Adan, ano na tayo? Makasalanan na agad tayo. Tama ba? Oh, kaya di ka naman kumain. Hindi mo natin nakita kung ano itsura nun eh. Kala nga natin, mansanas yun eh. Eh, ang daming puno ng mansanas. Eh, ito, isang klaseng puno lang. Eh, hindi mansanas yan. Diba? Oh. Hindi naman tayo kumain, pero makasalanan na rin tayo. Bakit? Kasi, sabi nga sa Romans 5:12, ay sa magitan niya, pumasok ang kasalanan dahil tayo ay galing kay Adan. Yung DNA ni Adan nasa atin. Ayan. Wala na pong ibang grupo ng tao. Kay Adan lang po tayo lahat galing. Verse 13, tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan, ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Tingnan nyo wala pang 10 commandments, pero yung kasalanan nasa sanlibutan na. Yung mga tao gumagawa ng pagpatay, gumagawa na ng pangangalunya, pagnanakaw, lahat sumasamba na sa Diyos-Diyosan, pero wala pa yung 10 commandments. Bakit nandun na yung kasalanan? Kasi dumating na yun, nauna yung kasalanan dahil kay Adan. Verse 14, gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkakasala na tulad ng paglabag ni Adan na siyang anyo ng isa na darating. So ganito po yon. Meron na pong kamatayan at kasalanan mula kay Adan hanggang kay Moises. Ngayon, anong kasalanan yon? Ano yung utos? Yeah? Kasi sabi dito na sabi sa verse 13, hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ngayon, ano ang dahilan bakit mula kay Adan hanggang kay Moises, mamatay ang mga tao, wala pang 10 commandments? Kaninong kautusan sila na mamatay? Yung sinuway ni Adan. Yung utos kay Adan. Kaya dahil kasalanan ni Adan, naging makasalanan. Ngayon, ang tao, gawa ng kasalanan, nag-multiply na, pero wala namang utos na iba. Yun lang kay Adan. Pero patay pa rin sila.
Nandun na yung kasalanan. Kaya, anong nangyari, nung dumating si Moises, binigay ng Diyos yung 10 Commandments, yung utos ni kay Adan, ano na ang nag-take over? Nag-take over na yung 10 Commandments. Kaya yung 10 Commandments, mga kapatid, para yon sa lahat ng tao na. Okay? Yung unang utos, na wag mong kakainin yung hardin ng Eden, yung iisang utos na yon, hindi yun para sa lahat ng tao. Yun ay para lang kanino? Kay Adan. Naintindihan niyo po? So, kay Adan, yung isang utos, naging makasalanan tayo, pumasok yung kasalanan. Pagdating ni Moises, yung 10 Commandments para na sa lahat ng tao. Okay? Ngayon, balikan po natin yung napag-aralan natin. In conclusion, ano po yung mga katotohanan sa pagiging makasalanan ng tao? So, ito po yung dapat naintindihan natin para pag nag-share po tayo, alam po natin paliwanag sa kanila. Una, ang tao ay naging makasalanan at nagkaroon ng kamatayan, hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Adan. Di ba? Naintindihan niyo po? Paano po ako, ikaw, naging makasalanan? Paano po yung mga bata naging makasalanan? Paano po sila nagkaroon ng kamatayan? Dahil ba sa may ginawa silang kasalanan? Hindi po. Dahil sa ginawa ni Adan. So, dapat alam po ng tao yan. Ha? Naintindihan po natin yan. Kasi may mga tao, sabi nila, wala naman akong ginagawa, napakabait ko eh. Wala naman akong ginagawang kasalanan, bakit ako may nasharean akong ganyan eh. Sabi ba naman sa akin, hindi naman ako makasalanan eh. Doon ka mag-share sa mangaral sa kulungan, doon dami makasalanan. Ako, hindi ko kailangan yan, hindi naman ako makasalanan. Kasi ang isip niya, ang pagiging makasalanan, nakadepende sa ginawa mo. So pag gumawa ka ng kasalanan, yun, depende nga kung matindi yung ginawa mong kasalanan. Kung nakapatay ka, nang rape ka, nagnakaw ka, depende pa sa kasalanan. Kung grabe. Sabi sa Psalm 51 verse 5, narito ako ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Takin nyo? Saan tayo pinaglihi ng nanay natin? Sa kasalanan. Ibig sabihin, doon pa lang sa tiyan, nung na-conceive tayo, naging baby tayo, meron na tayong kasalanan. Saan galing yun? Sa ninuno natin. Saan galing yun? Naipasa sa atin ng magulang natin, ng ating parents, na kung tutuusin ay itetrace natin yan kay Adan. Dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan at kamatayan. So, hindi po yan nakadepende sa ginawa mo, sa gagawin mo. Yan po ay nakadepende sa ginawa na ni Adan, sa pagsuway na ni Adan. Naintindihan po, no? Hindi nga ni Eva, ni Adan. Okay, maliwanag po yun, ha? Kaya ang bata, cute-cute ng mga anak natin, no? Bata, inosente, pero makasalanan na. May kamatayan na yan. Pwede na nga mamatayan, eh. Sa tiyan pa lang, pwede na nga mamatay. Ano nangyayari sa mga bata na namatay? Saan pupunta yun? Langit o impyerno? Saan pupunta yun? Ha? Makasalanan eh. Di ba? May kasalanan eh. E di impyerno. Tama ba? Pero hindi tayo papayag. Bakit ganoon punta sa impyerno? Wala pa namang ginagawang kasalanan eh. Ayun nga eh. Wala kang ginagawang kasalanan, makasalanan na eh. Kaya impyerno pa rin. Kaninong kasalanan yan? Kay Adan. Mahirap tanggapin ng ibang mga tao, pero yan po ang katotohanan. Mga kapatid. Yan. Pangalawa, ang tao dahil ipinanganak na makasalanan at may kamatayan, ay maging ang kanyang mga kabutihan ay maruming basahan sa Diyos dahil sa pagiging makasalanan nito. Ulitin ko po, Ang tao dahil ipinanganak na makasalanan, sa baby pa lang makasalanan, sa tiyan pa lang, di ba? Ay may kamatayan, ay maging ang kanyang mga kabutihan ay maruming basahan sa Diyos dahil sa pagiging makasalanan to.
Okay, ganito po mga kapatid. Dahil tayo ay pinanganak na makasalanan, ano yung pagiging makasalanan natin? Inborn, di ba? Di ba? Yun nga, may maraming ganyang katwiran. Ay, pinanganak na akong ganito. Katwiran po yan ng mga LGBTQ. Q+, marami pa. Katwiran nila, inborn to eh. Pinanganak na ako na ganito. Totoo po yun. Dahil ang tao, lahat ng tao, pinanganak na makasalanan. At dahil dito, makasalanan ka na, lahat ng gagawin mong kabutihan, pagdating sa Diyos, marumi. Bakit? Kasi yung pinanggagalingan, makasalanan, marumi. Saan nang gagaling? Yung nature mo. Kasi nature mo na yan, makasalanan ka eh. Pinanganak ka na eh. DNA mo na yan. Nature mo na yan. Kaya sa Diyos, gumawa ka ng mabuti, ano tingin ng Diyos sa'yo? Makasalanan to. Ay gumagawa ng mabuti, makasalanan pa rin. Tama ba? Pag gumawa ka ba ng mabuti, natanggal ba yung pagiging makasalanan mo? Hindi. Makasalanan ka pa rin. Kaya wala kang pwedeng gawing mabuti sa harap ng Diyos na magsasabi sa Diyos, ay okay ka na, pwede ka na, mabait ka na, pasok ka na sa langit. Hindi po. Hindi ka pa rin papasok. Bakit? Hindi nagbago yung kalagayan mo eh. Ano yung kalagayan mo? Makasalanan ka pa rin, inborn kasi, pati yung kamatayan mo, inborn yan. Kaya lang, ano nauna? Kasalanan, kamatayan. Siyempre kasalanan. Kasi yung kamatayan, bunga yan ng kasalanan. Kaya sabi sa Isaiah 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kita niyo po ang sabi ng Isaiah, maging yung pinaka maganda mong gawa ay nagiging parang maruming kasuotan o maruming damit. Ha? Yung taong grasa. Yung taong grasa, naku, dumi-dumi ito. Bigyan mo ng bagong damit, suotan mo. Ano pa rin? Yung damit niya, ano mangyari? Magiging madungis, di ba? Magiging madumi. Bakit? Yung nagsuot, madumi. Tapos binigyan mo ng bagong damit. So yung bagong damit niya, kahit bagong damit, magiging maruming kasuotan. Bakit? Kasi yung nagsuot, taong grasa, marumi. Paliguan mo muna, linisin mo muna yung magsusuot bago maging maayos yung suot niya. Kasi kahit anong ganda, bagong plancha yan, nilaban sa Downy o bagong kabibili pa lang sa SM, pinasuot mo doon sa taong grasa dahil walang damit, sigurado yan, puro grasa na rin yan. Kaya yung katwiran, sabi dito, lahat ng aming katwiran ay nagiging parang maruming kasuotan. Lahat ng gawin mong madumi, nagiging marumi. Lahat ng gawin mong malinis, sarap mo na mabuti, nagiging marumi yan. Kasi yung pinanggagalingan, makasalanan. So, naintindihan po natin. Kaya wala po tayong pwedeng gawin sa Diyos na, ay, ang dami ko na nagagawang mabuti ha. Pwede na sigurong makapasok sa langit. Dami nagawang kabutihan. Marami na itulong sa kapwa. Maraming So hindi ko po sinasabi, wag na tayong tumulong sa kapwa. Tutulong pa rin tayo for the sake of sinasabi nga na pagiging makatao sa tao. So sa tao, may premyo ka. Ay, mabuti yan. Bibigyan ka ng plaque, gagawan ka ng rebulto ng tao, national hero, ano man. Dahil may nagawa kang kabutihan. Pero pagdating sa Diyos, wala. Hindi pasado. Kasi nga, marumi yung nagsuot. Kaya yung suot niya, marumi pa rin. So, yung mabuting gawa ay nagiging maruming basahan sa harap ng Diyos. Bakit? Kasi yung gumawa ay makasalanan, ang kalikasan. So, yung kalikasan po natin kasi ay makasalanan. Kaya, nalalantang gulay po tayo, ay patay pa rin po tayo.
Kahit ano pong gawin nating kabutihan. Hindi po naalis yung ating kasalanan. Pangatlo, katotohanan tungkol sa pagiging makasalanan ng tao. Ang tao dahil sa kanyang mga gawang kasalanan at pagiging makasalanan ay ibinigay ng Diyos ang mga kautusan bilang basihan ng mga kasalanang gawa ng tao at hindi upang gawing paraan ng kaligtasan. Ulitin ko po, no? Ang tao dahil sa kanyang mga gawang kasalanan at pagiging makasalanan, hindi na po si Adan to, yung mga lahi na po ni Adan to, ay ibinigay ng Diyos ang mga kautusan bilang basihan ng mga kasalanang gawa ng tao at hindi upang gawing paraan ng kaligtasan. So, nung dumating si Moises, iisa lang ang kautusan. Nung dumating si Moises, dumami na. Actually, ano po yan? 600 plus. Popular lang po yung 10 Commandments. Ngayon, sabihin na lang natin, 10 kautusan, ibinigay ng Diyos yan through Moises, hindi para sundin ng mga tao. O, ito yung kautusan ko, sundin nyo para makabawi kayo. Hindi po. Ibinigay po ng Diyos yan para ipakita sa tao, yan ang inyong mga ginagawang kasalanan. Kumbaga, listahan po yan ng mga utang natin sa Diyos. Listahan po yan ng mga kasalanan natin. Romans 7:12-13. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Amen po ba? Banal po ang utos, di ba? Siyempre, banal nga. Ano yan eh? Baligtad yan sa kasalanan eh. Kontra sa kasalanan yan eh. Verse 13. Kung gayon, ang mabuti ba ang nagdala ng kamatayan sa akin? Dahil ba sa 10 utos na kaya ako namatay? Hindi. Kailanman. Hindi. Una-una, meron nang kamatayan bago pa dumating yung 10 kautusan ng Diyos eh. Di ba? Para sa tao, hindi para kay Adan Yung kaso ni Adan, baligtad yun. Nauna na yung utos bago nagkasala si Adan. Sa tao, kasi nagkasala na si Adan, makasalanan na ang tao, tsaka dumating yung 10 utos. Sabi niya, kundi ang kasalanan na gumagawa ng kamatayan sa akin sa magitan ng mabuti, upang ang kasalanan ay maihayag na kasalanan, at sa magitan ng utos ay maging lubos na makasalanan. So, sino ang pumatay sa atin? Yung kasalanan natin. Anong ginawa ng kautusan? In-expose niya yung ginagawa mo. Kasi wala namang kautusan na huwag kang papatay, pero gumagawa si Cain, pinatay niya na si Abel, pero walang commandments ang Diyos na huwag kang papatay. Dumating lang yan kay Moises. Naipon yung mga kasalanan ng tao, ang Diyos nagbigay na ng 10 kautusan, yan ang mga ginagawa niyong kasalanan. Ay, masama pala yung ginagawa ko. Matagal na. Yung kautusan ng Diyos, nasa langit lang yon, hindi pa niya binababa. Inintay pa niya si Moises. Sa sarili ng panahon ng Diyos yun, di na natin ma-explain nyo kung bakit. Kay Moises niya binigay. Ngayon, ang tanong mga kapatid, paano kung yung tao, sinusunod niya yung kautusan, pwede ba siyang maligtas? Halimbawa ako, susundin ko yung 10 Commandments, pwede ba akong maligtas? Kung susundin ko. Ha? Ang sagot, pwede. Pwede kang maligtas kung masusunod mo. Mula pagkabata, hello, nung namulat yung isip mo, sinusunod mo na yung 10 kautusan. Hindi ka pumapalya. Kung magagawa mo yun, sasabihin ng kautusan, ililigtas kita kasi sinusunod mo ako. Ayan. Pero, meron bang nakagawa nun? Meron bang taong makakagawa nun? Ayan, pwede na tayong pumusta. Wala namang pupusta na may nakagawa ng tao na gano'n, di ba? Mula maliban si Kristo, siyempre, no? Mula nung nagkaisip, ng pinanganak, wala siyang ginawang kasalanan. Okay, meron pong tao na nag-attempt gumawa niyan. Matthew 19:16-22. Tingnan po natin yung istorya. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Okay. Ang paraan kasi, ganito po, no? Ang tao kasi, ang paraan ng tao, lahat ng reliyon, Islam, Buddhist, Hindu. So lahat po ng reliyon, maliban sa Kristyanismo,
lahat ng reliyon, maliban sa mga kulto, yung born again Christian lang talaga, yung tunay na ang naiba, lahat po yan, Iglesia, Mormon, Sabadista, yung Kekibuloy, lahat po yan, mga kapatid, ang kaligtasan po nila nakasalalay sa gagawin nila. Kaya kailangan, maging sa Katoliko, kailangan sundin mo yung utos ng simbahan. Hindi lang Biblia, may dagdag, yung utos ng Romano Katoliko. Lahat naman niya, may kanya-kanyang utos ang mga simbahan. Iglesia ni Cristo, ang Islam, may sarili siya. Kailangan susundin mo. Pag hindi mo sinunod, hindi ka maliligtas. Kaya itong taong to, tinanong niya si Kristo, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Siyempre, alam nyo na, may sagot ba kayo dyan? Siyempre, alam nyo na, meron bang pwede siyang gawin para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Wala. Makasalanan ka. Alam na natin yon. Pero si Kristo, hindi niya sinabi agad. Kasi madi-discourage naman yung tao. Diba? Sige, sumakay muna si Kristo. Kaya anong sagot ni Kristo? Sasakyan niya muna to. Hindi niya kagad diniretso. Wala, makasalanan ka dahil kay Adan. Yung tao, hindi niya alam yon. Hindi niya pa nare-realize yon. Ang paraan sa kanya para maligtas, kautusan. Yan ang turo ng mga pari nung araw. Yan ang turo ng reliyon, mga reliyon. Hanggang ngayon. Sinakyan muna ni Kristo. Sige, sakyan ko muna to sa isip-isip ng Panginoon. At sinabi sa kanya, sumagot si Kristo 17, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, nilaro muna ni Kristo, tuparin mo ang mga utos. Yan Which is si Kristo, hindi naman nagsinungaling. Totoo naman. Pag sinunod mo yung kautusan, papasok ka sa buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng buhay na walang pag nasunod mo yung mga utos. Okay, ano sagot? Sinabi niya sa kanya nung binata, alin sa mga iyon? Nagyabang pa. Alin doon? Alin doon? Sinagot siya ni Jesus, di ba? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Ano to? 10 Commandments, di ba? Nasa 10 Commandments to. Huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Ano yung ibig sabihin nun? Huwag kang magsisinungaling. Di ba yan yung madaling gawing kasalanan? Lahat tayo nakapagsinungaling Diba? Nakasalubong mo yung kumari mo. Mari, ang ganda-ganda mo ngayon. Uutangan mo lang Diba? Pautang naman. Pangit naman yung kumari mo. Uy, sexy-sexy mo. Ang taba-taba Sabi mo, sexy. Diba? Sik-sik. Bakit mo sinabi yon? Uutangan mo kasi. Yung utang na kalimot, utang kalimot, alam niyo ba yan? May utang ba ako sa iyo? Kailan? Wala, no? Amnesia na, utang kalimot na yon. Pero pinuri ka naman, bayad na yon. Binayaran mo yung papuri niya sa iyo. Di ba? Kasinungalingan, napakadali sa tao magsinungaling. Di ba? Huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Baka kayo, hindi pa kayo nangalunya, hindi pa kayo nagnakaw, pero nagsinungaling na kayo. Di ba? Amen ba? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Minsan ba yung nanay mo, hindi mo inaway? Kasi pag minsan lang inaway mo yung magulang mo, kahit na kasalanan nila, nasigawan mo o hindi mo sinunod, hindi mo na ginalang. Di ba? Kaya ito, very common din to sa atin. Nung nagkamulat tayo, ito yung unang kasalanan actually natin. Binastos natin yung magulang mo. Anong kabaligtaran ng igalang? Bastusin. Di ba? So minsan siguro sa buhay natin, nabastos natin yung magulang natin, pinagdabugan mo, di ba? Halika rito, umuwi ka, ayoko, umalis. Di ba? Pinagugas mo ng plato, pinagugas mo. Mamaya na, hanggang bukas, wala pa rin. Mag-aral kang mabuti, puro baksak. Diba? Lahat tayo, siguro, naka-experience niyan. Yung magulang natin, minsan nagagalang natin, madalas nababastos natin. Hindi natin alam, di ba? Naaaway natin.
Kaya mo bang igalang ang iyong ama at iyong ina mula pagkabata? Minsan ba hindi mo inaway? Lahat ng sabihin, ginagawa mo. Hirap yon. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Oops! Wala ka bang inaway na kapwa mo? Sarili mo ba inaaway mo? Tumingin ka sa salamin. Ikaw talaga pangit mo. Diba? Salbahe kang tao. Walang yaka. Ginanon mo ba yung sarili mo sa salamin? Hindi, di ba? Pogi-pogi mo naman. Cute mo. Di ba? Gwapo. Di ba? Ganda-ganda mo. Di ba? Pagka yung sa salamin, mataba ka, sabihin mo, sinungaling tong salamin na to ha. Babasagin mo yung papalitan mo, di ba? Meron na bang tao na inaway yung kanyang sarili? Wala, di ba? Pag inaway mo yung sarili mo, abnormal ka. Di ba? Ngayon, wala ka bang inaway na kapwa mo? Sabi, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang tao, normal yan, mahal niya sarili niya. Pag may pagkain, isipin niya muna sarili niya. Ay, sa akin na to. Kaysa magutom ako, anong pakialam ko sa iyo? Di ba? Tama ba? Normal yon. Sa kapwa, hindi pamilya. Kapwa, sabihin, kapitbahay mo. Kita mo yung kapitbahay mo, naku, walang ulam yung kapitbahay. Ikaw, ang sarap ng kain mo ng chicken. Kawawa naman sila. Ayan. Kasi, tamad kasi. Diba? Naglalaway yung kapitbahay mo, ikaw, masarap ang pagkain mo. Kaya mo bang ibigin ang iyong kapwa? Gaya ng iyong sarili. Mahirap to. Okay. Pero ano sabi nung binata? Verse 20. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki. Ito tingnan nyo. Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang? Ba? Kayo ba masasabi niyo yan kay Kristo? Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Si Kristo alam kung nagsisinungaling yung tao. Si Kristo alam yung tao na yon totoo. Sinunod ko ang lahat ng mga ito. Sabi ba ni Kristo, sinungaling? Ayun, bumaksak na siya. Huwag kang magsisinungaling. Pero hindi. Lahat ng sinabi na yun ni Kristo na mahirap sa ating gawin, sinunod nung lalaki. Nagyabang pa. Ano pa ang kulang? Meron pa ba? Meron pa? Ano sabi ni Kristo? Okay na yon. Pasok ka na sa langit. Hindi, sabi sa kanya ni Jesus. Kung ibig mo maging ganap, talagang perfect para makapasok ka sa langit, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, umayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga duka at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, pumarito ka at sumunod ka sa akin. Actually, inoopera niya to ng pagiging apostol. Ito dapat yung papalit kay Judas kung sakali. Itong mayamang na to. Kung ginawa lang niya yon. Tsaka, kung ginawa niya yon, ito yung kauna-unahang tao na naligtas sa pagsunod sa kautusan. Siya lang ang nakagawa. Exemption to. Kasi mula pagkabata, sinusunod niya na yan. Sabi niya, sinusunod ko na ang lahat ng mga ito. Actually, mula pagkabata pa yon. Okay, nung sinabi ito ni Kristo, anong ginawa ng binata? Sinunod ba niya? Ngunit, nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot. Bakit? Sinunod ba niya? Hindi. Bakit? Sapagkat napakarami niyang ari-arian. Napakayaman. Ang tanong mga kapatid, nakaabot ba siya sa pamantayan ng Diyos? Hindi. Yung pamantayan ng Diyos, ito na yung pinakamalapit. Wala nang ibang taong kagaya nito, mga kapatid. Nag-iisa lang to, pumalpak pa. Pinakamabait na tao na to. Pumalpak pa. Dahil pwede siyang mag-abuloy, pwede siyang mag-donate, pwede siyang magbigay sa charity, pero hindi niya kayang buong yaman niya, maghihirap siya, bibigay niya sa lahat ng tao. Tapos mahirap na siya. Hindi niya kaya. Romans 3:23, yung mga lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kinapos yung lalaki, lahat po tayo kapos, mga kapatid. Lahat ay nagkasala, hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Yung pamantayan ng Diyos, hindi po tayo nakabot. Ano po yung pamantayan ng Diyos? Yung kautusan niya. Sabihin na lang natin, 10 Commandments. Ano po yung hindi niya nasunod? Ano sa 10 utos ang hindi niya nasunod? Ito po yun. Sabi ng Romans 5, ng 10 verse 5. Sapagkat sumulat si Moises tungkol sa pagiging matuwid na batay sa kautusan, na ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito. Ano po yun? Yung buong kautusan. Di ba? 10. Hindi po siyam, 10. Ngayon, ano yung kulang sa binata na hindi niya nasunod sa kautusan? Ito po yun. Matthew 22:26-40. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito, unang-una, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa. Ito ang dakila at munang utos. Ano yung pangalawa? At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo yung kapwa na gaya na yung sarili. Verse 40, sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Anong utos ang di po nasunod nung tao na yon? Nasunod niya yung pangalawa. Ibigin mo yung kapwa ng paggawa mo sarili mo. Pero yung sinabi ni Kristo, ibigay mo lahat, ibenta mo lahat yan, kayamanan mo, tapos sumunod ka sa akin. Ang hindi niya nasunod yung pinakaunang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, isip, kaluluwa. Sino po nakahadlang? Mahal ng tao na yon yung kayamanan niya. Kaysa sa Diyos. Doon siya baksak. Di niya kayang ipagpalit ang kayamanan niya sa Diyos. Ibig sabihin, mas mahal niya yung kayamanan niya kaysa sa Diyos. Nasunod niya lang yung patungkol sa tao. Pero yung patungkol sa Diyos, yung puso niya, sino ba ang... sa Diyos kasi, ang titignan niya yung puso natin, di ba? Sino ba dyan yung nagmay-ari ng puso mo? Yung, sabihin natin, asawa natin. Di ba? Isa. Sino ba nagmay-ari niyan? Ako. Ikaw, di ba? Sino pa nagmay-ari niyan? Dapat ang nagmay-ari niyan, una sa lahat ay ang Diyos. Kaso yung tao na yon, nagmay-ari ng puso niya, yung kayamanan. Kayamanan niya, yung puso niya nandun sa pera niya. So anong hindi niya nasunod? Yung pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa. Ang nasunod lang niya, yung ibigin mo yung kapwa. Kasi yung ibigin mo yung kapwa, yan po yung pang-5 hanggang sa pang-10. Yung unang 1, 2, 3, 4 para sa Diyos yun. Yun ang hindi niya nasunod, mga kapatid. Kaya, totoo sinasabi ng Biblia, walang nakaabot. At yung nagawa niyang kabutihan, baksak lahat yon, maruming basahan yon. Yung mga naitulong niya sa kanyang kapwa, wala po yon. Nagsilbing maruming basahan dahil yung tao na yon ay nanatiling makasalanan. Sa ating pong pagbubulay, sa ating pagtatapos. Tutuloy po natin to sa susunod na linggo, ha? Kung ang kautusan ni Moises at paggawa ng mabuti ay kapos at hindi makapagliligtas sa atin sa kasalanan at kamatayan, ito ang tanong, paano tayo ngayon ililigtas ng Diyos? Hindi pala yung sa binigay niya na kautusan para tayo maligtas. Hindi pala sa paggawa ng mabuti. Paano ngayon tayo iniligtas ng Diyos? Ito po tatalakayin natin susunod na linggo. Yung verse natin, Romans 5, verse 12 and 14. Ito po yon, mga kapatid. Ito po yung sagot. Kaya't kung paano sa magitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa magitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, tanong, paano tayo ililigtas ng Diyos? Sabi po sa verse 14, gayunman ang kamatayan na naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala, ng tulad ng paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Paano po tayo ililigtas ng Diyos? Sa pamamagitan ng isang darating. Sino po yung darating na yon? Na nasa anyo ni... Kaninong anyo daw? Anyo ni Adan. So ano pong sinasabi ng Diyos sa talatang ito? Paano po tayo ililigtas ng Diyos?
kay Adan, sa kasalanan na galing kay Adan, wala na pong ibang paraan kundi, kundi sa pamamagitan ng isa na darating na anyo ni Adan. Ano po yung ibig sabihin nito? Abangan po natin sa susunod, mga kapatid. Paano iniligtas ng Diyos o ililigtas ng Diyos o iniligtas ng Diyos ang sangkatauhan? Sa pamamagitan ng isa pang Adan. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? Na ang tangi lang na paraan ng Diyos para maligtas tayo ay magpadala siya ng isa pang Adan na nasa anyo ng unang Adan. So, ilan na yung Adan? Magiging dalawa na. At yung pangalawang Adan, nakasalalay sa kanya, yung ating kaligtasan. Sino po itong pangalawang Adan o isa pang Adan na ipapadala ng Diyos para iligtas tayo? Alam niyo na po kung sino siya, di ba? Pero paano si Kristo naging Adan? Naging pangalawang Adan o isa pang Adan o huling Adan. Diba? Dalawa pala yung Adan. Yan po ay misteryo na tatalakayin natin. Kaya huwag kayong absent sa Sunday, abangan po natin. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sapagkat ipinakita po sa amin na kami makasalanan dahil sa aming mga magulang, partikular kay Adan. Patawarin mo po kami sapagkat akala namin ay hindi kami makasalanan o nakasalalay sa gawa namin ang pagiging makasalanan namin. Salamat at naunawaan po namin to. Panginoon, na ang kaming kaligtasan ay nakasalalay lamang sa iyo. Sa iyong isinugo na aming Panginoong Hesukristo. Maraming pong salamat sapagkat naunawaan po namin to. Dalangin po namin na makapagbahagi po kami ng mga katotohanan ito sa mga tao na nabubulagan ng kaaway na hindi po alam na sila'y makasalanan. Dalangin po namin na sila po ay makawala sa bitag ng kaaway, sa pambubulag ng kaaway, ma-realize po nila na makasalanan sila. Yung mga mahal po namin sa buhay, mga kamag-anak po namin, mga tao na nakakasalamuhan namin. Gamitin mo po kami, daluyan ang iyong pagpapalang kaligtasan para po sa kanila. Kung paano kami nakakilala sa iyo, ganun din po sana sila. Salamat po, gamitin po ang bawat isa na narito para po sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Tawag ko po ang worship team para pangunahan po tayo sa ating doxology.
Hello, hello. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures near below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures near below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Heso Kristo, at ang paghahari, patnubay, pag-iingat, proteksyon sa atin ng Holy Spirit ay sumaatin palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Meron daw pong salo-salo. Counting salo-salo po.